or parang nagki-keep in touch siya sa'yo, hindi para makipagbalikan, kundi para mabawasan yung guilt feelings niya kahit papaano makisama siya ng maayos sa'yo. But for some of you, talagang nakikita natin na itong person mo medyo parang naka-move on na talaga siya from you and dun sa relationship, mga kapiksi. Alright? So nakikita natin dito, mga kapiksi, na makaka-move on ka rin. Ayan, kasi right now parang talagang medyo broken hearted kayo. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So ito yung ating monthly check para makita nyo kung ano yung nararamdaman sa'yo ng inyong partner o specific person. So, general reading lang, mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy, pwede ma-pick up yung role nyo, pwede ma-pick up yung energy nyo, yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case na hindi kayo makaresonate dito, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. Itong deck na to ay galing kay Miss May Love Tarot. Nandito din siya sa YouTube, mga kapiksi. So, kung hindi pa kayo nag-subscribe sa kanya, mag-subscribe na rin kayo, mga kapiksi. Alright? So, ito guys, medyo alright. So, ito, mga kapiksi, pwedeng hiwalay na kayo nitong person mo. Pwedeng ginosted nila kayo. Pwedeng hindi na kayo nagsasama, ganyan. May mahal na akong iba, hindi tayo para sa isa't isa, nahihiya ako sa'yo. So, itong person mo, guys, kung ano man yung relationship nyo right now, baka hindi na kayo okay nitong person mo, or pwedeng hiwalay na talaga kayo, no? Because your person has already found somebody na mahal niya or may feeling siya doon, okay? And parang ang reason niya or ang dahilan niya is hindi kayo para sa isa't isa. There can be a lot of reasons, mga kapiksi. Unang-una, pwedeng forbidden yung relationship nyo, no? Hindi talaga pwede kasi sabi niya hindi tayo para sa isa't isa. Or kung hindi naman forbidden, baka marami lang talaga kayong mga baka incompatible talaga kayo, or marami kayong major differences, pagkakaiba ng person mo na nasabi niya na hindi talaga kayo para sa isa't isa ng person mo. But somehow, itong person mo, nahihiya siya sa'yo, no? Nandun pa rin yung nahihiya siya sa'yo kasi nagkaroon na siya ng ibang mahal, nagkaroon na siya ng ibang person, ganyan. Somehow, parang pwede ito, kung ginosted kayo nitong person mo, mga kapiksi, pwedeng hindi niya ito masabi sa'yo ng diretsuhan, okay? Kasi nahihiya siya sa'yo. But this could be the reason kung bakit ginosted ka niya, or kung hiwalay na kayo, ganun na talaga, okay? So, ganun talaga guys, may mga pagkakataon na nakakatagpo ng mas, hindi naman sa mas karapat dapat, pero yung feeling nila is compatible sila dun sa person na yun, mga kapiksi. It doesn't mean na you are less than them, it just means na baka hindi talaga kayo para sa isa't isa nitong person na to, mga kapiksi. Alright? So, tingnan natin, ito pala, dito sa deck na to, titingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob, no? So, pwedeng nararamdaman mo, pwedeng nararamdaman ng person mo, pwedeng nararamdaman nyo parehas naman. Okay? Comment down below pala, mga kapiksi, feeling nyo naka-resonate kayo. Merong stress energy dito. So, pwedeng na-stress ka, pwedeng na-stress siya, pwedeng na-stress kayong dalawa. Comforted, okay? And, parang feeling natin, okay, isa pa. Creative, okay? So, pwedeng to guys, no? Yung iba sa inyo, pwedeng na-stress kayo dito sa person na to, pero yung mga alaala nyo nitong person na to, let's say for example sa gabi, pag natutulog ka, ganyan, naisip mo yung person mo, and then yung mga wonderful memories nyo together, yun na lang yung pinanghahawakan mo, no? Na para mawala yung stress mo, para hindi
kumbaga parang binabaliktad mo, nagets nyo ba? Para hindi ka masyado ma-stress sa person mo dahil doon sa mga negative na nangyari sa'yo. Kapag nagre-retire ka na sa gabi, ibig sabihin natutulog ka na or nakahiga ka na, nandun yung times na inaalala mo yung mga happy memories nyo together nung person mo, and yun na lang yung parang nagiging comfort sa'yo na parang kahit papano minahal niya ako, kahit papano may mga memories kami together, especially kung may mga anak kayo guys, no? Kumaga naregaluhan ka niya ng anak, ganyan, kahit pa paano it's also a blessing para sa inyo mga kapiksi. So parang doon nyo na lang hinuhugot yung comfort na hindi naman niya maibigay sa totoong buhay using your imagination. And you know what guys, it's very powerful na hindi nyo lang alam kung gaano ka-powerful yung imagination nyo. But yeah, parang doon na lang kayo humuhugot ng kilig moments ba, or somehow para hindi nyo na masyadong maisip yung mga negative na nangyari sa inyo, yung mga bagay na nagpapastress sa inyo. Alright? Okay. So, comment down below, mga kapiksi, no, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan and sa mga feelings na yan, mga kapiksi. So, dito naman, tingnan natin, guys, yung nararamdaman talaga niya ng person mo. So, shuffle ko to, hanapin ko yung feelings, energy, at saka yung feelings ng Aquarius. Sabang sinashuffle ko to mga kapiksi, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman? Kapiksi, kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyang kapiksi. And good news, no? Dahil malapit na mag-December, malapit na mag-Pasko, meron tayong ongoing sale, extended yung sale natin guys until November 30. So mag-avail na kayo ng course mga kapiksi habang may sale tayo. Meron din tayong email coaching guys, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung feelings sa energy mga kapiksi. Tapos, ito yung energy nyo, Aquarius. Kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread. Meron dito yung presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring Earth sign yung person mo. Maaaring may Earth element sila sa kanilang natal chart. So, dito na guys, nakikita natin na yung iba sa inyo guys, based dito sa situation na to, nandun pa yung hope, no? Parang you're being hopeful na sana magkabalikan kayo, lalo na kung hiwalay kayo. Sana maging maayos pa yung relationship nyo. Yung iba sa inyo umaantay, yung nag-aantay, yung iba sa inyo umaasa na balikan pa kayo ng person nyo. But, kaakibat, no, nandun din yung sakit ng ulo, yung stress, no? At saka yung pagtalikod. Kumbaga parang urong sulong. Sometimes, nandun ka na sa point na gusto mo nang bumigay, gusto mo nang, lalo na kung hiwalay na talaga kayo, ganyan, parang gusto nyo nang talikuran, gusto nyo nang, kumbaga mag-move on, mag-move forward, okay? Lalo na pag naisip nyo yung mga mga nakaka-stress na bagay regarding dun sa relationship nyo. But at the same time, nandun din, no, yung parang hope na baka bumalik pa, sana bumalik pa, baka maghiwalay sila, ganyan, lalo na kung meron na silang another person, ganyan. So, nag-gets nyo ba? So, sometimes gusto nyong maging okay ulit kayo, magkabalikan, pero sometimes nandun din kayo sa thinking na ayaw ko na, gusto ko na mag-move on. And yun yung reason guys, kasi medyo nagiging indecisive kayo, yun yung reason kung bakit yung iba sa inyo na-i-stuck, okay?
kasi hindi kayo yung iba sa inyo hindi pa naka-move on completely, hindi pa naka-move forward dito sa sitwasyon na to, lalo na kung let's say for example baka nagte-text pa to or nagchat-chat sa'yo paminsan-minsan, tapos yun, dun na, no, parang nagiging hopeful na kayo na uy, nagte-text pa siya sa akin, baka pwede pa kami magkabalikan. Pero para sa kanya, parang nagte-text lang siya para mangumusta, ganyan, pampawala ng guilt feelings niya, no, kasi nga nahiya siya sa iyo. Nagets niyo ba mga kapiksi? Okay. So, parang nagte-text siya sa'yo or parang nagki-keep in touch siya sa'yo, hindi para makipagbalikan, kundi para mabawasan yung guilt feelings niya. Kahit papano makisama siya ng maayos sa'yo. But, for some of you, talagang nakikita natin na itong person mo medyo parang naka-move on na talaga siya from you and dun sa relationship mga kapiksi. Alright? So, nakikita natin dito mga kapiksi na makaka-move on ka rin. Ayan, kasi right now parang talagang medyo broken hearted kayo. Yung person mo guys, nasaktan din siya no, dun sa ginawa niya sa'yo, lalo na kung siya yung nagkaroon ng third party and pinili niya na, or hindi ko alam kung third party talaga ako. Yeah, pwede natin sabihin third party, pero kung tawag dito, yung iba sa inyo guys, kasi parang feeling ko hindi kayo naging kayo talaga, parang hindi kayo nagkaroon ng label, tapos natagpuan nyo yung para sa kanya, parang mas pinili niya yun, pero parang more than friends kayo, pero hindi kayo naging in a relationship talaga. So comment down below na lang mga kapiksi if naka-resonate kayo. Although masakit sa kanya din na parang iniwan ka niya and pinili niya isa, pero hindi rin maitatanggi na masaya siya dun sa piling ng isa mga kapiksi. Alright? Kitang-kita dito sa mga barahan na yung person mo, masaya siya dun sa third party or dun sa other person na kinakasama niya ngayon, if in case na hiwalay na kayo and meron siyang kinakasama. Alright? Yeah, so okay na yun. wag na natin kayong pasakitan. Alright? So, mag-ano kayo guys, tawag dito, yung reason kasi, one of the reasons mga kapiksi na nakikita natin kung bakit gusto niya yung other person is because sinusuportahan siya ng other person. Hindi ko alam kung anong klaseng suporta yung binibigay sa kanya ng other person, pero nararamdaman niya yung pagsuporta sa kanya ng other person. Pwedeng financial, pwedeng physical, pwedeng emotional. Hindi ko alam, but malaki yung impact nun sa kanya na nararamdaman niya na sinusuportahan siya ng other person mga kapiksi. Alright? So, yeah. Anyway guys, comment down below if naka-resonate kayo sa mga kapiksi natin, if you are experiencing this emotional pain, kasi yung iba sa inyo meron pa kayong mga emotional pain, may attachment pa kayo dun sa person nyo, kaya hindi kayo maka-move on, yung iba na stuck pa. Pwede nyo pakinggan guys yung ating Ho'oponopono plus self-love subliminal para maibsan yung inyong mga emotional pain. Pinaka the best na combo yan mga kapiksi. Marami na tayong natulungan dyan and marami na tayong success stories dyan mga kapiksi. Alright? So, comment down below guys if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na guys. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.